Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng Punto Diretso. O ito, diretso na nating puntuhan ito. Hindi na muna tayo mag-greet ng mga viewers natin ha. Maiksi lang ito mga kabunyog, mga kababayan. Nagbabanta ng kaguluhan sina Roque at Padilla, si Harry Roque at saka itong si Robin Hood Padilla. Kung saan ang binabanta nilang kaguluhan. Ha? Ay kaugnay nga ito doon sa sinabi ni Elizabeth Zimmerman at saka ni Sara, ni Pulong na kawawa daw si Duterte, ano daw, skin and bones na daw, ha? Payat na daw ito. Yan yung kanilang yan yung kanilang pinapakitang ano ni Duterte. Pag-describe nila kay Duterte. Ay di syempre, awang-awa yung mga DDS, awang-awa sila na ito, butot balat na daw. At inaano na daw ni Duterte, nagpapaalam na, parang nagpapaalam na, inaayos na yung kanyang mga yung kanyang last will, yung kanyang pati kung paano ang mangyayari sa kanya kung sakaling mamatay siya, na i-cremate daw siya, wag nang dalhin ang katawan niya sa Pilipinas, yung na lang, yung i-cremate na lang ang bangkay niya at yung ash na lang ng ng kanyang katawan ang dalhin. May mga ganun na daw nahabilin si Duterte. Pinag-uusapan na pag pumupunta sila Sara doon, ang kanyang pamilya ay kung anong gagawin sa kanyang bangkay kung siya'y mamatay. Kaya naaawa ngayon sila Padilla, naaawa ngayon ang mga DDS, sila Roque. Sabi ni Roque, ano ba yung sabi ni Roque? Pero alam nyo, ang katunayan yan, ang malungkot, hindi lang nalinabag nga yung karapatang pantao ni Tatay Digong. Pero malungkot, siguro, akala ng mga Marcoses, dahil pinakulong nila si Tatay Digong, magtatagumpay sila sa kanilang kagustuhan na manatili sa pwesto forever. Marcos Part 2, Marcos forever. Pero hoy, Junior, sa tingin mo kung may mangyari kay Tatay Digong sa dahig, dahil sa ginawa mong pangingid na papapunta sa kanya, magtatagal pa kayo? Magdasal ka na tumaba muli si Tatay Digong dahil pag siya'y patuloy na pumayat at may mangyari sa kanya, tapos na ang inyong pamilya. Kung nung una, kayo'y nakapunta pa ng Hawaii, baka hindi na kayo makaalis ng Pilipinas at magharumintado na ang Pilipino. Hindi ko sinasabi na gawin yan ng ating mga kapwa Pilipino. Pero hindi po imposible yan. Batuhin na kayo ng mga taong bayan pag may nangyari kay Tatay Digong dito sa dahig. Mali kayo kung sa akala ninyo na wala ng problema sa inyo sa pamamagitan ng pagkikidnap nyo papunta ng dahig si Tatay Digong. Pag may nangyari, pangungot yan sa inyong lahat at sa mga henerasyon na darating ng Marcos. Hindi kayo patatawarin ng sambayan ng Pilipino. Tandaan nyo yan. Mag-aral ka ng kasaysayan. Paano naging katapusan ni Muammar Gaddafi sa Libya? Hindi malayo. Ganyan din ang gagawin sa inyo. Hahatawin kayo ng taong bayan sa galit pag may nangyari kay Tatay Digong. Kahit saan pa kayo magtago, may Pilipinong magagalit sa inyo at hahataw sa inyo. Hindi ko sinasabing gawin yan. Ako'y Kristiyano, hindi ko sinasabing dapat gawin yan. Pero ganyan po ang posibleng mangyari sa galit, sa hagupit ng sambayanang Pilipino pag may nangyari sa inyong lahat. May mga may warning sa Marcos eh. Roque, binantaan si PBBM. Kung matigi si Digong sa dahig, magdasal ka, tapos na ang inyong pamilya. Ganun ka yung banta ni Roque. Kumbaga kung may mangyari daw, matigi ang ginamit na term dito sa kung may mangyari daw kay Duterte sa dahig, maghanda na daw si Marcos, kung dati, actually napanood ko yung vlog na yan ni Roque. Sabi ni Roque, kung dati ay
nakaalis kayo ng Pilipinas, ang pamilya ninyo, ang tinutukoy niya noong 1986 na pinulungan ng US, siyempre ang pamilya ni Marcos noon makaalis. Yung Marcos Sr. yun. Sabi ni Roque, kung noon ay nakaalis kayo ng Pilipinas, ngayon hindi na. Wow, ang tindi. Ang tindi ng banta ni Roque, ang yabang din, ano? Yan yung yan yung banta ni Roque na kapag daw may nangyari kay Duterte, namatay ito sa dahig, maghanda na raw si Marcos o ang pamilya nito. Ang binabanta niya, magagalit ang tao, yun ang inaano nila. Yun ang ganun ang banta nila na magagalit ang tao, mag-aalsa ang tao at posibleng ikabagsak na daw ito ng administrasyon. Sabi ni Roque. Sabi ni Padilla, ito pala. Yan naman talaga. Ano sabi ni Padilla? Sabi ni Padilla, kung sa tingin ninyo, pag may nangyari sa Duterte, hindi magkakagulo, yun. Yun ang warning ni Padilla. Anyway, so ang pinipicture ng mga ito ay magkakaroon ng kaguluhan sa bansa kapag may nangyari kay Duterte sa dahig, kapag namatay ito. Yan yung kanilang pinipicture na sitwasyon. Unang-una, kay Robin Hood Padilla, hindi nga dapat siya nagsasabi ng ganun. Bakit? Senador siya. Hindi siya dapat siya dapat ang nagtuturo ng rule of law. Ibig sabihin yung pagsunod sa batas. Ay di ba matagal na rin nilang lingwahe yan noon? Matagal nilang lingwahe yan noong panahon ni Duterte nang silang nasa gobyerno. Paulit-ulit nilang sinasabi yan. Pag may kumukontra noon sa administrasyon, anong sinasabi nila? Sundin nyo na lang ang batas. Ha? Nang si Laila de Lima ay nakulong, anong paulit-ulit na sinasabi ni Harry Roque noon? Sundin nyo na lang ang batas. Hayaan nating umiral ang batas. Kung wala kayong sala, di mapapalaya kayo. Tapos naalala nyo noon, pag may mga nakukulong noon, nung panahon ng pandemic, may nakulong noon na driver na matanda, leader ng piston yata yun, si Tatay Elmer, nakulong yun. Masakitin na, payat na, nagmamakaawa nga ang mga miyembro noon. Pwede bang kami na lang ikulong nyo, si Tatay Elmer, palayain nyo na? Anong sabi ni Roque noon? Anong sabi nila noon? Ang sabi nila noon, ang batas, walang pinipili yan. Bata o matanda man, kung sangkot sa krimen, dapat na yan. Wala dapat na ang batas, tinatangi o pinapaboran. Yung mga ganun ang statement nila Roque noon. Tapos ngayon magbabanta kayo na pag may nangyari kay Duterte sa kulungan, magkakagulo ang bansa. Tama ba yan sa isang senador na tulad ni Robin Hood Padilla? Parang nagbo-border na yan sa pag-incite ng sedition, pag-aalsa. Hindi tama yan sa isang senador. At itong si Roque, nung panahon na ni Duterte, ang dami, may namamatay na mga matatanda noon, nadadamay sa war on drugs. Anong sinasabi nila noon? Ay, pasensya na, kasi ganyan talaga ang sa war on drugs talaga, magkakaroon talaga dyan ng damage, ng collateral damage, madadamay. O ganun nila gina-justify noon. Pag may namamatay noon na preso sa kulungan ng mga matatanda na, anong sinasabi nila Harry Roque noon? Ganyan talaga ang batas wala tayong magagawa Pag may sala ka, kahit matanda ka na, kailangan mong panagutan yan. Kasi ganyan hayaan nating umiral ang batas at hustisya. Ganun sila noon. Pag nagsasalita sila nung panahon ni Duterte, walang awa-awa. Laging ang inaano nila noon, batas. Yung purpose nila na labanan ng krimen, ang droga, yun lagi ang justification nila ngayon, si Duterte na maayos naman ang kulungan, napakaganda. Sabi nga ng parang hotel din. Samantalang yung mga namamatay dito sa Pilipinas, kinukulong. Siksikan sa kulungan, napaka-inhumane, hindi makatao ng kondisyon. Doon, solo ni Duterte ang doon, may sariling CR, may sariling TV, may yun, iba ang kondisyon doon, napaka-taas ng standard doon tungkol sa mga kulungan, sa dahig, sa the Netherlands, sa ICC.
tinatrato siya ng maayos, makatao. Dito, hindi ganyan ang nararanasan ng mga preso. Tapos, kung ano-ano ng mga sinasabi nila Roque. Ngayon, posible nga bang mamatay si Duterte sa kulungan? Posible. Sa edad ba naman niya na yan? Sa mga sakit niya na yan? Ano yan? Talaga namang hindi naman malayong mangyari yan sa edad na yan ni Duterte. Pero, ganun talaga ang hustisya. Ganun yung dito nga sa Pilipinas, nung panahon ng administrasyon nila, marami ring ganyang kaso. Anong sinasabi nila Roque nun? Ganyan talaga eh. Tapos ngayon, iba ang gusto nilang pagtrato kay Duterte. Yan yung hindi na nakalimutan na yata ni Roque yung equal protection of the law. Yung pantay na pagtrato sa mga tao sa batas. Dating presidente ka man, mayaman ka man, mahirap ka man, mabuti nga yung prison standards ng dahig sa ICC. Maganda kumpara dito. Anyway, hindi dapat sila nagbabanta ng ganyan. Kung noon tinuturo nila na hayaang gumulong ang hustisya, ang batas, dapat ganun din ang pananaw nila. Dapat ganun din ang pananaw nila. Kaya lang ngayon, parang nagbabanta sila na magkakagulo sa bansa. Anyway, handa naman siyempre ang gobyerno sa anumang sa ganyang mga posibleng mangyari. Posibleng mangyari yan na kung mamatay nga naman talaga si Duterte ay magagalit ang kanyang super. Pero handa naman siyempre ang gobyerno sa ganyan. Itong mga tulad nito nila Roque, nila Padilla, kailangan nga lang anuhin din yan. Kasi yung mga ganyang statements nila parang nag-i-incite na, nag-uudyok na ng kaguluhan at pag-aalsa. O yan mga kabunyog, ang ating punto diretso. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.